ikaw ang kulit-kulit mo, mukhang biyaya ka talaga. Eh lalo nagalitan ako ng mukhang biyaya, sinapak ko naman yun. O, pag ano ko doon, pag uwi doon sa Brigada, pakrating na doon, may nakasumbong na agad. So wala sa akin yun, para bang pag nakarinig ako ng mga nagkakantahan na mga alive-alive, o sa mga kantahan, ano pagkantahan na yun, parang nabubusit ako, nakukurnihan ako. Kasi wala akong pakialam ganun eh, wala akong pagkakilala sa Diyos. Itong oras ito, itong araw nito, subukan mong isuko mo yung buhay. Wala ka nang magagawa sa buhay mo eh. Tulad ko, wala akong nagagawa. Pero si Lord ang kumilos at gumawa sa buhay ko at binago niya. Ikaw rin babaguhin ka ng Panginoon. Sinubukan mo na maging loko-loko, sinubukan mo pumatay, sinubukan mo maging udapit, sinubukan mo na sinubukan mo lahat maging siga. Bakit ayaw mong subukan lumapit sa Panginoon? Kapatid, ito ng oras na lumapit ka sa Panginoon. Alam mo bang siya nagsalita dyan? Tumutuloy yung luha ko. Oo, tumutuloy yung luha ko nung supuan. Nakayang ko ako ganun. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. So, yun ang naging dahil sa hirap ng buhay, so mayroon pong mga gawain doon na pumapasok, yung tinatawag na RBO, Religious Volunteer Organization. So, pagdating sa mga gawain gano'n, parang sa akin, nakukurnihan ako eh. May nag-invite sa akin una, sabi ko, Brad, atin po tayo. Kung ano naman yan? Gawain. Anong gawain yan? Imin-imin? Sabi niya, oo, imin-imin. So, wala yan. Mga buragin. Sabi ko, wala yan, mga bungagin, kalukuhan lang yan. So, wala sa akin yun. Para bang pag nakarinig ako ng mga nagkakantahan na mga alive-alive, o sa mga kantahan, ano pagkantahan na yun, parang nabubusit ako, nakukurnihan ako. Kasi wala akong pakialam ganun eh. Wala akong pagkakilala sa Diyos. Kasi nangyari din dati nung bago ako makulong, mayroong nagbigay sa amin ng tracts yung babasahin, gospel tracts, doon sa Plaza Evidencia. Nabubusit ako kasi sambog na sambog ako noon. Hinagis namin sa pispan yung tao na yon. Tapos mayroong nangangaral doon na nagpipreach doon na doon sa Barangay Cruzada, doon sa yung pag-araw na doon sa Plaza Evidencia yung sa diskuhan. May araw din doon, may nagpipreach. Binato na po namin ng buti ng Red Horse. May sumigaw ng pastor doon na sabi, sana po baguhin kayo ng Panginoon. Kung hindi makaibaguhin, dalhin po kayo sa loob ng kulungan. Alam nyo, dumating yung panahon na yon na hindi nagtagal, na baril po ako. So tapos mga ilang buwan, lumipas naman, nakulong na po ako, yun na po nangyari. So doon ko na-realize, talaga wala akong hanggang pagdating sa kulungan, ganun pa rin. Parang demonyo pa rin na may kontrol sa buhay ko. Sabi ko lang, dito ako mamatay, dito lang buhay ko kasi wala na akong pag-asa kasi 74 years ang sentensya ko eh. So hindi na ako umasa na makalaya pa. So dahil may nag-aalok sa akin, Brad, atin po tayo ng gawain. Sabi ko, minimi naman. Oo. Nabusit ako, sinapak ko pa yung tao na yun. Sinunto ko kasi lagi talaga ako nakipagsapakan na mainit ang ulo ko noon. Maano lang ako sa loob ng bilibid kahit masakit lang ako. Bakit? Ngayon mo ako, bulang ka ba? Sasapakin ko na kaya lusbutong kamay ko eh. Ilang bisi ako na Bartolina doon, ilang bisi ako natakalan. Kasi sa bilibid may mga patakaran kami doon. Once nakapanapak ka ng kakusa mo, at lalo na nakamadugo ka. Kasi sa pangkat namin, DC 45. Ang symbol namin, Portopento, 45. So 45, pag nakadugo ka, ang takal 40, 45 takal. So, ano po yung tinatawag nilang takal? Ano po Yung paddle, yung kahoy na ganun kakapal, tapos ganun kalapad, yung mahaba. Mayroon kaming tinatawag rin na bastonero, yung mga malaking tao. Yun ang mga bastonero. Yung ang tagapalo, tapos ang gagawin doon, yung tawag sa amin tarima, yung higaan, padadapain ka doon. Pagkatapos, may nakahawak sa aking kamay, may nakahawak dito sa akin 2 tao sa kamay ko, may nakahawak din dito, 4. 2 dito, 2. Habang nakaano ako doon, nakadapa ako dito, papaluin ako sa puwit. Supporte yun, bawat isang takal, talagang grabe. Ngayon naman, ang ginagawa ko nung pag tinatakalan ako noon, mayroon akong damit o towel, kinakagat ko. Para sa ganon, hindi ko, gumagano. Kasi pag aaray ka, lalo kang pagtatawanan. Matapang ka, lakas lubot, tapos gano'n, iyak ka pala pag tinatakalan ka. Ay, grabe, yung puwit ko dati, parang kulay talong ito eh. Ilang bisi ko natakalan, tapos ko natakalan, paparas ako sa CR, so, tapos ito, sugat, laking yung puwit ko nga, may laking piklat dito eh. Ilang bisi ako natakalan, para bang immune ako sa takal nun eh.
So ganun nangyari, wala na talagang, para bang sa tingin ko, wala na lang akong pag-asa ganun doon. Hindi na ako umasa na mabago pa. Ngayon ito nangyari, yung tao na yun, baka matasapak ko yung tao na yun, sana nakukulitan ako, sabi ko, ng pangalan to, Renato Ponchica eh. Hindi ko nga alam kung nabuhay pa ba ngayon, kasi lumaya na, 1996 lumaya yun eh. So, sabi ko sa kanya, kulit-kulit mo, gusto mo akong dalilin sa imin-imin na yan, nasapak ko siya, nasunto ko siya, naduguan, kaya tinakalan ako doon, nabinahan ko sa brigada. Sabi ng mayor namin, bakit nasapak mo yan? Eh, mayor, gusto ko piliting pag imin-imin na yan. Eh, kalukuhan na yan. Sabi ko, kalukuhan na yan. Wala yan, dito yun. Kung gusto niyo magbago, bakit? Dito pa sa loob ng kulungan. Ikaw, habang buhay na ko ilang, ako 74 years. So wala na. Eh, may nagsabi sa akin, kakusa ko. Kakusa, ating tayo. Sabi ko, ano naman yan? Imin-imin? Oo. Eh, wala yung kalukuhan lang yan. Sabi ko, hindi. Sabi niya, hindi, maganda. So ano nakaganda? Mayroong mamigay ng siupaw. At saka 100. Siya Tornillo Beniliba. Sabi, sigurado ka? Eh, wala akong dalaw doon. Siyempre, pagkain namin, baboy, baka, mali, baboy pakaloto, baka di makain, malingag ka lang, panis na. Eh, siyempre, ang hirap ng buhay. Eh, siyempre, dahil nga doon, sabi niya, may siupaw daw. Ito na, pagkakataon. Umatin ako. Araw ng Friday yun, Biyernes. Umatin ako doon. Nung umatin ako, eh, may nagtiprit, may nangangaral. Sabi ko, sana siupaw, ko kasi, ibibigay agad. Pagdating doon, nandun na agad. Nung pala, makinig ka muna. Umupo ka. Nakikinig ako ngayon. Pero sabi ko na sana. So makinig ka. Pero yung hambang ako nakupo, wala akong focus, wala sa isip ko yung yung makinig doon. Wala akong pakialam mo. Nung sinasabi ng imin-imin na yun, wala akong pakialam doon. Sabi niya, makinig ka muna. Sabi ko, wala na sana yun. Baka niluko mo lang ako. Ginanong ko pa yung katabi. Baka niluko mo lang ako. Sabi mo, mayroon yan mamaya. Ay dumating yung mga biyaya, abang nagtuturo, dumating nagatira na. Yun. Ayun sabi ko, totoo yun. So, salita, ito na, nangyari. Nagbigaya na, sabi ng pastor doon, si Lando Suma. Yun ang pastor ng GBA. Naging commander na si Sputnik, si Lando Suma yun eh. Pumalit kay Amado Buang yun. Nung lumaya si Amado Buang, nilas pulong niya si Amado Buang, yung commander ng Sputnik, si Lando Suma. Yun ang naging pastor noon. So, pag sabi ni Lando Suma, wag muna kayong uuwi, wag muna tayo, upo muna kayo diyan. Paulabasan mo natin yung mga bisita, pauwi mo na yung mga bisita. So ang mamigay yung mga pastor na sa loob. So atin na sila namigay. Ngayon, tinawag yung coordinator namin. Hindi isa-isa binigay sa amin yung sinong coordinator, busy. Mayroon kaming pinaka-coordinator, yung coordinator, o ilan kami, 20 kami. Ibibigay doon sa coordinator. Tapos doon na dadalhin na yon. Dadalhin sa silda, sa brigada namin, doon na pamigay. Eh, akala ko, pamigay na agad doon. At saka yung pira, binibilang yon. Ayaw ka nga nabigay. Sabi mo sana, siupaw. Ha? Hindi, doon na sa brigada, bakit doon pa? Ayaw na niya bigay dito. Ay, ganun ako kakulit eh. Sabi ng mga kasama ko, ikaw ang kulit-kulit mo, mukhang biyaya ka talaga. Eh, lalo nagalit naman ako, mukhang biyaya, sinapak ko naman yun. Pag ko doon, pag uwi doon sa brigada, parating na doon, may nakasumbong na agad. Kasi iniwasan kasi doon, baka magkagulo. Sabi, sinalubong agad ako ng bantay pinto, yung mga escorting ng mayor. Ikaw, ang kulit-kulit mo. Umating ka dito, nag-imin-imin ka. Tapos nanapak ka doon, sinapak mo pa kausan natin. Mukha ka talagang biyaya. Dinala ko doon. Pinausap ko ng mayor. Ikaw, dito ka po ka. Pinatawag ko doon, ng mga magulang. Yung mga magulang, tatawag yung mga magulang. Hindi pa kasi, wala pa jury sa pangkat wala pa jury. Yung jury, ito po sila para mangbabatas. Yung pong mga magulang, ito po yung mga matatagal na sa pangkat. Umabot ng 15 years, 20 years. Yun pong mga magulang tao ay matagal na sa bilibid. So nagpatawag. Ikaw, kulit-kulit mo, nanapak ka. Sinakala naman ako ngayon. So nung tinakalan ako, binana ko sa brigada. Doon ako dito sa Lauting. Doon sa taas, yung Bartolina. Doon ako, 1 buwan ako doon. Tapos hanggang nandun ako, sabi ko, sayang, Friday ngayon, may biyaya. So pinatawag ko yung coordinator, yung nasapak ko. Sabi ko, Brad, patawarin mo ako, Brad. Sabi sa akin, pinatawan na kita kasi binago na yun sa Panginoon. Wala na sa kanyang galit po. Kasi ganun talaga pag binago na, wala na yung paghihiganti. So sabi niya sa akin, hindi ko galit sa iyo, Brad. Total, may pangkat tayo, may patakaran tayo. Yung parusa mo, hindi mo pinasukan, hindi dahil sa akin. Pinasukan ka dahil sa patas ng pangkat. Alam mo naman, bawal manapa, bawal manungtok. Kahit naduguan ako, okay lang yon. Pero makiusap ka dun sa mayor. So, nakiusap ako, bababa ako sa Lauting para pupunta ako sa mayor. Kung nga rin, ganun ako, parang santo ako. Mayor, maawa sa akin, mayor, na hindi ko na po ulitin, makipag-away. Magbago ka na, ha?
Hanggang ngayon, ang siga mo, ang astig mo, kala mo nasa labas ka pa, siga ka pa dito, araw lang sumisikat dito. Hindi pwede uso tapang dito. Pag lagi ka maging tapang dito, hindi ka tatagal sa bilibid. Hindi ka tatagal dito. Kung gusto mong lumaya ka, magpakabait ka. Kung yun ang sabi ng mayor. So, ang ginawa ko ngayon, binigyan ako ng mayor, umatin ako ngayon uli. Atin lang ako, upo, ganun lang ako. Pero lagi ako may dalang talas. Sa kasumpak. Lagi, mahilig ako magdala ng sweater. Yung sweater, yung may sumpak yan, yan. May sumpak ito, tapos na dito yung, dito yung kutsilyo. Tapos nagkaganon ako, maglakad ako nagkaganon. Kasi hindi ko nilalagay dito sa gilid kasi daling dito ko nilagay para madali lang bunutin. Tapos yung sumpak, may dala akong bala dito sa gilid. Sumpak yun. Kasi pag nagpuputok ka ng sumpak, baliktaran yun. Pag tapos hindi mo sa tanggalin, baliktaran, may pakpara. Kasama naman yung sa tabog yung naiwan na bala doon. So lagi ko yan yung pinakaasawa ko, dala ko doon. Ngayon, ito na. Pang-siyam kong ulit na umatin. May 5, 1995. Ngayon, may nangaral na may nag-preach, isang dating bilanggo, si Pastor Joe Balaes. Habang siya nagsasalita, kasi dati pag nagganong-ganon lang ako eh. No, wala akong parang ganang-ganon ako. Ganon, titingin si Sammy, tingin ganon. Hindi ako nakapokus dun sa nagsalita. Habang nagsalita si Pastor Joe Balaes, na dating bilanggo, dati rin commander ng Bahala, dating tirandor, natulan ng Bitay, tumira siya doon, nagtestimony siya, nagkwento siya sa buhay, para ba yung kinikwento niyang buhay ko? Kasi buruking pamilya din siya, wala siyang pamilya, wala magulang. Habang siya nagsalita, parang biglang lumambot yung puso ko. Parang mayroong yung buwibang kumilos. Tapos sabi niya doon, kapatid, alam ko yung naranasan ko sa buhay na walang nagmamahal, walang pamilya, nag-iisa lang, hanggang nadating ko sa loob ng kulungan, dala ko pa rin yung nating iulo ko, tumira, kumatay, hanggang naging bitay, natulad akong bitay, naisilang pa daw siya naisalang pa daw siya sa silyatrika, sabi niya. Pero salamat sa Panginoon dahil may plano ang Lord sa buhay ko, hindi ko natuloy na mabitay, at binigyan ko ng pagkataon na kalaya, at binigyan ako ng asawang Koreana, yan ang sabi niya. Kapatid, kung sino ka man, maaari yung naranasan ko sa buhay, naranasan mo rin. Nasa tingin mo walang nagmamahal sa'yo. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Itong oras ito, itong araw nito, subukan mong isuko mo yung buhay. Wala ka nang magagawa sa buhay mo eh. Tulad ko, wala ko nagagawa. Pero si Lord ang kumilos at gumawa sa buhay ko at binago niya. Ikaw rin babaguhin ka ng Panginoon. Sa tingin mo walang nagmamahal sa pamilya mo? Sa tingin mo pinabayaan ka? Lumaki ka sa kalupitan ng iyong magulang? Kapatid, mayroon ng Diyos nagmamahal sa'yo. Bakit kayo mo subukan ngayon? Sinubukan mo na maging loko-loko, sinubukan mo pumatay, sinubukan mo maging udapit, sinubukan mo na lahat maging siga. Bakit ayaw mong subukan lumapit sa Panginoon? Kapatid, ito ng oras na lumapit ka sa Panginoon. Alam mo bang siya nagsalita dyan? Tumutuloy yung luha ko. Oo, tumutuloy yung luha ko, lusupuan. Nakayong ko ako ganon. Sabi ng katabi ko, huwag ka matulog. Pero sa tulang, nakayong ko ako, nahiya akong ipakita umiyak ako. Kasi pag umiyak ka kasi, parang sa bilibid, kasi duwang, bakla ka, bumili kayo, baka bakla ka na. Siyempre, ayaw ko yung makitang, baka sabing, duwag na ako. Pero hindi ko maiwasan kasi, parang inipo ng puso ko sa tumulo ako yung luha ko doon. Sabi kapatid, sino ka man, huwag mo nang tigasan ng puso mo, lumapit ka dito sa harapan. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus na magbabago sa buhay mo, magbigay siya ng pag-asa, na siyang tunay nagmamahal sa iyo, ibinigay kanyang bugtong anak dahil sa iyong kasalanan, dahil mahal ka niya. Kapatid, sino ko lumapit? Alam mo, unti-unti akong kinuha ko yung, binunot ko yung kinuha ko yung sumpak, tsaka talas, sinikrito ko pasa doon sa kasama ko. Dito nilagay. Kasi nakaupo, dito, ang karamihan ilagay namin dito. Nakapantalon. Uso namin doon, naka-jogging pants para maluwag eh. Tinusok niya ganon, tapos may agarter dyan, nakalagay yung garter para ilalagay yun. Kung nidandahan niya ilalagay, ginanlan, parang yuka-yuko siya, inilagay dyan dito sa paa. So, may mga kami sa'yo kasi, karamihan kasi sa mga admori doon, yun. Pag may mga katawag sa may admori kasi doon sa bilibid, mayroon kami admori na ibig sabihin tao. Halimbawa, nagkarayot. Lahat ng talas nandito sa'yo yun. Naka-jacket ka lang dyan, naka naka-jacket. Pag may riot, lalapit kami sa'yo, bubunutin yung mga talas doon kukuha sa'yo. Yan tawag sa amin yun na mga admori. Bukod yung mga tagatago ng mga gamit. So mayroong mga tawag yung tagatago ng gamit, yung gamit, yung mga tala, sumpak, may may mga admuri. Sila lang nakaalam kung saan nakatago. Tapos, mayroon yung mga tao din admuri, tao din mismo, nandoon yung talas. So pag nag-riot, lalabas yan,
Ba, ikaw tirador, asintado, tulad niya harang. Kasi dati naging harang din po ako doon sa pangkat. Naging harang, ibig sabihin ng harang ng pangkat, kayo ang ano diyan, bantay. Pag may lulumusob, pag may titira, kayo ang lulusob doon. Para ang brigada hindi agad-agad malusob. So kayong harang, ang mga ngaadmure, nandun nakatayo, o minsan nililibing lang sa, yung talas nililibing namin sa lupa. Tapos, tinatalian namin ng mga lagyan ng, ano yan, plastic. Pag nagkaray pelusob, iangat lang yan, hilain yan, tapos sa kanya-kanya na kami dampot. So ganun ang ano noon, buhay. So pinasa po sa kanya. O Brad, sa iyo po to. O bakit? Ano mo? Tapos lumapit ako, tumayo ako. Nung lumapit ako doon sa artal, nagulat ako, tumayo lang ako bigla eh. Nagulat din sila eh. So, pagdating ko doon, yun pinagpipray ako sa pastor. So, yung pagpipray na ako sa pastor, parang may isang mahangin na dumapo sa akin, yung malamig na hangin. Hindi ko naunawaan, hindi ko maintindihan yun. Tapos parang bumilog yung katawan ko. Tapos parang may pumasok dito, parang lalong binunot yung dito sa manang loob ko. Kasi galit ako sa kumplinan ko, galit ako sa pulis na huli, halo sa estimado ko sa tatay ko, galit na. Puno kasi ng put at galit sa manang loob, papaghiganti. Pero nung ano na inalis, habang pinagpipray ako, sabi po ng pastor, kung ano man nasama ng loob mo, ano mang galit puot, o ano mang dahilan kung bakit ka nakulong, alisin mo yan. Patawarin mo ang nagkasala sa iyo, ang dahilan ng pagkakulong mo, o ano man yan, patawarin mo sila para patawarin ka ng Panginoon. So, yun ang sinabi na sa akin. After na ako pinagpipray, doon ko parang nahimasmasan ako. Tapos, bumalik ako sa upuan, mapakaram parang, kasi dati pag sabog ako, yung kinikwento kayo nagano ako, pag nagtitik ako ng marijuana, shabu, syrup, tapos nubin, para bang high na high, pero yung naramdam ko, iba. Nang iba ning magaan ang katawan ko, magaan ang pakiramdam ko, parang nabubunutan ako ni tinik. So doon na nagsimula, sabi ng pastor sa akin, Brad, mula ang araw nito, ana-ana ng Diyos. May plano siya sa buhay mo, magpatuloy ka, gagamitin ka ng Panginoon. So yun ang sabi niya. So yun ang tinandaan ko. Habang ako'y nakaupo, tapos yung talas, pinasa sa akin, hindi ko na tinanggap. Sabi niya sa akin, oh dito, yan lang muna sa'yo. Hindi ko na ano yan. Parang mayroon akong conviction, mayroon nang nagano sa akin. Although, hindi pa ako masyado pero mayroon nang ano. Ngayon, ito na. Mayroon kami mga devotion, Bible study. Doon ko nakilala si Pastor Sami Ahmad, yung Muslim, magkapatid na Muslim. At saka si Pastor. Mayroon kaming Bible study yung tinatawag BML. Kay Ramon Solulo yun sa God Victorious Army. Ngayon, mayroon kami doon, tuwing hapon yun, yung tawag BML, tawag ka, mayroon kami memory verse. Paikot kami, after naman lang, mayroon kami babagitin na talata sa Biblia. Bago magturo yun si Pastor Joel Cabong. Si Brother Joel, bago magturo yun. Memory verse, paikot muna kami. Tapos testimony, tapos turo. Wala ako masasabi, verse. Ilang linggo na ako umating. Wala, sabi sa kasama ko, wala kami memory verse. Minsan na umatin ako, pag nagtapos na pag alam ko nag-memory verse na, saka ako ate kasi wala akong alam yung verse. Sabi na kasi, wala kami memory verse, wala. Bakit? Magbasa ka ng Bible. Paano ako magbasa, Brad? Hindi ko marunong magbasa. Bakit? Ang tanda-tanda mo na, hindi ka marunong magbasa. Kasi hindi ko nakapag-aral, Brad. So, kinikwento ko yung buhay ko sa kanya. Bakit hindi ka nagpapag-aral? Kasi ganito, Brad, bata ka lang kasi ako, ganito. 7 years old ako, lumayas na ako, kaya hindi ko nakapag-aral. Kaya hindi ko marunong sumulat. Kaya nung dumating ako dito, Brad, tamart lang. Yung ipagsulat ng pangalan, hindi ko alam. Kahit isang litra, hindi ko alam. Ganun ba? Kaya ayaw ko na magsimba, Brad. Ayaw ko na umatin dyan. Nakakahiya naman. Kayo may nervous ako. Wala. Hindi. Atin ka. Ano ka lang? Siya sinabi niya, wala pasensya ka, Peter, kasi hindi marunong magbasa yan. So, tinuruan ako ngayon magbasa. Sabi, turuan mo ako, Brad. Kasi gusto ko makapagbasa ng Biblia. Saka pangalawa, gusto ko magsalita ng Tagalog kasi hindi ko marunong mag-Tagalog noon. Bisaya Hindi ko nga alam yung langgam. Lingo-lingo kung langgam kasi langgam sa amin yung lumilipad. Yung palang langgam, yung alamigas na tawag sa amin, yung gumagapang. Kasi yung langgam sa amin yung ibon. Yung ang langgam sa amin yung ibon. Yung palang langgam dito sa yung tawag sa amin yung magapang. Hindi ko alam yan. Basta doon kasi sa Montevideo pa, iba-iba. Pag busy ka, Bisaya ka. Tagalog ka. Kaya ang busy, iba-iba brigada. Ito, sa usapan namin dito sa brigada namin, puro mga Bisaya. So, hirap ka talaga mag-Tagalog. So, ang ginawa niya ngayon, tinuruan ako. So, tinuruan ako magbasa. So, doon kami nagsimula sa
Una, tinuruan ako ng ABC. Hindi ko naintindihan yun eh. Sabi, hindi ko maintindihan yan, Brad. English yan, Brad. O, doon kami nagsimula sa Tagalog. Babibi, bumbo, kakiki, koko. Sabi niya sa akin, bisiduhin, ginawan ko ng babibi, bumbo. Ginawan ako niya ng ganon. Sabi, bisiduhin mo lahat yan. Hanggang ganito. Magbisado ko na. Sabi niya, Brad, alam ko na. Magbisado mo lahat yan. Oo. O, anong basa ito? Ba. Ito, ka. Okay. Pagsasamahin ko, diretso basa. Baka. Ito, basa ito. Lo. Ito, la. O, pagsasamahin natin, lula. Ito, basa. Ma. Ito, pa. O, diretso pala. Mapa. Tuwang-tuwa na kung ba yun palang basa? So, tuwang-tuwa na ako noon. Naano na ako. Sabi ko, Brad, paano ito? Gusto ko na magkaroon ng memory verse. O, sige. Bibigyan ka din ng verse, bisiduhin mo. Binigay sa akin, Santiago chapter 1, verse 5. Na ang sabi doon, ang sino mang kulang sa karunungan sa inyo, humingi siya sa Diyos sapagkat ang Diyos sagana magbibigay at hindi nanumbat ang sino mang humihingi sa Kanya. So yung talata niya, hawakan ko. Alam mo yung bago ko nabisado yan, ang tagal. Gaang si no, inisa-isa ko pa yun. Bago ko na rin. Ibisado yun. No. Pag may dugtong na, pag may dagdag, hindi ko na mabasa yun. Sapa, alam ko. Pero pag may G na, hindi ko na alam. Pag mayroong dugtong na T, hindi ko na alam na. Hindi na alam naman yun. Basta alam ko lang, sapa, mapa, tata, lola. Yun lang alam mo. Pag may mga dugtong, hindi naman ako hirap. Tinuruan ako ganun. Anda, para bang yung nag-ano sa akin, si Punsica, yung nasapak ko, yung nasuntok ko yung nag-iba sa akin, yung din nagturo sa akin. Yung nag-ano sa akin, nagturo ng magsulat ng baboy, bubo. So, sabay salita, doon ako natuto. Nung natuto na ako, may memories na ako, umatin na ako, at natuto na lang magsalita ng Tagalog, kasi karap ko, pag may Tagalog hindi na pwede magsalita ng Bisaya, doon ako natuto na asa magsalita ng Tagalog. So, doon ako, tapos sabi ko, Lord, gusto ko matuto, magbasa, sumulat. At doon ako nag-aral. Nag-aral ako kasi sabi ng namin kasi lumaya ng commander namin, yung commander dati namin malupit, si Eli Talaugo na naging commander. Sabi ni Commander Eli Talaugo namin noon, kung gusto mag-aral po kayo. Hindi namin kayo hinigpitan. Kasi alam nila na wala akong alam. Kasi sinabi, Commander, gusto ko mag-aral. Gusto ko maging makabuluhan ng buhay ko. Kasi ginawa ko ng makabuluhan kasi nakakilala na ako sa Panginoon Sabi ko, gusto ko maging makabuluhan ng buhay ko dito. Kasi ang isip ko dati, alam mo naman dati, pag sumisigaw ako to riot, doon, gusto ko naman din. Kasi, binalik ko na sa kanya yung talas. Sabi, ayaw ko na magdala ng talas, Commander. Gusto ko na magbagong buhay. Baka makapatay na ako dito. Butagin ka na? Oo, Commander, palit ka ng reliyon. Sabi ko, hindi naman to, ang butagin, hindi naman to reliyon. Kundi relasyon kay Kristo, pagbago buhay, pinanganak ka na muli sa spiritual. Sabi ko sa kanya, sige, gusto ko pong Commander, mag-aral. Sige, so, in-announce niya, sino gusto mo. Nag-aaral ako ngayon. Sana mag-aaral ka. Kasi may ako doon, may trabaho ako ng saklong. May yung saklong, ibig trabaho mo yun. So sabi ko, Commander, hindi muna ako mag-escorting. Kasi escorting, araw-araw ako sumusunod. Sa kanila, bodyguard, alalay. So ayaw ko na mag-escorting. Kasi sibil, pag escorting ka, may dalang talas ka. May dalang gamit ka. Kasi escorting na Commander o Mayor, kailangan proteksyon na mo sila. Kasi parang pinakamalaking isla yun sila Pag once nagalaw yan, kaya yan sa pangkat yun. So sabi ko na, Commander, ayaw ko na pong magdala ng talas. Gusto ko pong magbagong buhay. Sana tulungan mo, Commander, kasi bilang ikaw ama ng pangkat namin. Bilang kami mga anak mo, sabi ko sa kanya. Kasi hindi ako nakapag-aral, Commander. Kwento ko sa kanya yung buhay ko. Sige. So doon nabuksan na yung Commander. Kaya doon po ako nag-enroll. Nag-aral po ako doon sa tinatawag na non-formal education. Kasi ngayon alternative learning system. Dati non-formal education. So doon ako nag-aral. Nag-graduate ako ng mula level 1 hanggang level 6. So ikabali ng elementary yun. Tapos nag-aral din po ako doon nag-graduate ako noon, tapos nag-aral din po ako ng basic ministerial course sa Paralang Buhay. So nag-aral din po ng advanced Bible course. Tapos nag-aral din po ako sa Jeruel Theological Institute. So nakapagtapos pa ako ng Pastoral Education Diploma in Theology or Diploma in Theology. So nakapagtapos pa ako doon noong 2021. Tapos 2007, nag-graduate pa ako sa course ng Bachelor in Science in Commerce of Majors of Entrepreneur. Bachelor of Theology. 2007, nag-graduate ako ng Bachelor of Theology. So ngayon, nangyayari doon, kasi alas lang natapos ko doon, hindi ko makuha yung diploma ko sa Bachelor. So, kailangan high school graduate. So, bumunta ako sa Minjom, 2009. So, nag-aral po ako doon sa
Muntinlupa National High School. So nag-graduate ako, 2009 ako doon nadala sa medium, 2013 nag-graduate po ako doon sa Muntinlupa National High School. So naging honor pa nga ako doon eh. May mga medal pa nga ako diyan. Tapos di nagtapos, kala ko lalaya na ako doon. Sinubukan ko na mapa-enroll sa Petitual sa University of Preparatory System Delta sa course ng Bachelor Science in Commerce of Entrepreneurship. So college po ito. O college po yun. O, sa medium. So, ang Perpetual, sila po ang mayroong universidad sa loob ng kulungan. Kaya ang tawag yon University of Preparatory System Data Extension School. Sa loob ng kulungan yon. So, bago ka mag-enroll, magpapasok na makapag-aral, makapag-enroll, so, mayroon muna entrance exam. So, natupre ako. Kailangan makapasa ako. Kailangan maka 75 ka bago ka maka-enroll. So, 200 kami mahigit nag-entrance exam. So, 50 items sa math, 15 items sa English, 50 items sa current event, 50 items sa science, sa current event, at saka gagawa ka ng paragraph na 15 word, 500 word na yung may tanong sa amin, what is the difference education and rehabilitation? So, what is difference rehabilitation and education? Tapos ulit, what is the important your education? So, so gagawa, papaliwanag mo yon. Anong difference niyang rehabilitation? Ang rehabilitation is to reform the inmate. I-Englishin mo yan. Iano mo talaga yon. Tapos what is education? Education is the most important because this is the So, sinabi ko, education is the most important because it's the key of the this is the great weapon to again of the poverty. Siyari ginano ko doon, marami akong mga sigaling lang ako high school marunong ako yung kata ng English. So sabihin nila, sa mga salita, ang hiningi ko 75 lang. May pasa kasi yung total lahat yun. Tapos mayroon pa kami mga doon, kaya doon ako natutong sumayaw, kumanta. Kasi obligado ka, alisin ang hiya sa'yo doon nung nag-enroll ako sa college. Nung tinuta na lahat, kasi 200 kami. Sa biyaya nila, nakakapasa, 60 kami. Sa 260 na nakapasa. In-announce na ngayon. O lahat ng mga nag-enroll nag-entrance exam sa college, pwede na kayo mag-enroll. Tingnan yung pangalan nyo doon. Tingnan ako pangalan ko doon. Nakita ko, ika-40, ika-50, ika-55. Ika-55 o ika-54. Basta ganun. Nakita ko, 78. Sabi ko, 78. Ang pasa ako, sabi ko. Yun, nag-enroll na ako. So, sa Banisita, 2007, nag-graduate ako. After ko mag-graduate mag-graduate kami, nagtanong sila yung guest speaker namin, yung undersecretary ni Aguirre sa DOJ. Nagtanong sila, ma'am, pwede ba kaming mag-interview ng isang dilanggo o isang nag-graduate na pwede namin ma-init? Sa dami namin nag-graduate, isa ako sinituro. Yan, si Peter Villarreal, interviewin ninyo. O parang si, Jan Stilon na sa dami ituro, ako tinuro para, So, ako may interview. After ko may interview, isa ko kwento ko rin buhay. Paano ang ginawa? Kailan ako nag-aral? Sabi ko, mula ako nag-aral, 1996. Education ako doon sa Lumuting Lupa. Ganun ba? Sir, anong gana mo? Ganun. Sa Maynilita, sila ngayon ang tumulong sa akin. Nung after ko magkwento ko sa nila ganun, sabi, sir, kasi nalaman nila akong pamilya, wala akong magulang, wala nag-follow sa kaso ko, tinulong ako na Diyo. Sabi, sir, kami na pong bahala sa'yo. Magkasikaso sa kaso mo. So, 2017 yun, nag-graduate ako. Sabi nila, baka sir, itong 2017 ito, baka December, o November o December, lalaya po kayo. So, may kasabihan kami sa kulungan kasi, sapat ng pangakuhan ka, kalabisan na pag tinutupad pa. So, hindi na ako umaasa sa ganun. Nang after ko mag-graduate, April 24, bumalik ako sa pangkat namin sa BC. Bumalik ako sa pangkat, kasi pahinga na ako kasi tapos na ako mula 96 education nag-aaral ako mula pa maximum So sabi magpahinga ako. Nagkataon nagkarayot, Sputnik at saka BC. Natapon yung commander namin. Yung commander namin si Raul Trisas at saka yung commander sa Sputnik nagkarayot si Sputnik at saka BC. May patay sa BC, may sugatan sa Sputnik. Iwan ko kung may patay ba doon. So nagkarayot. Yung commander namin si Raul Trisas natapon sa building 14. At yung commander si Sputnik, yung kaibigan ko ngayon, si Rubel, na assistant commander, natapon din sila. Walang may lagay na commander.
sa pangkat namin. Ikalilipat ko lang sa pangkat namin, kababalik ko lang sa pangkat namin kasi galing ako sa education. Nilagay ako ngayon bilang commander. So ako ang pinalit. Bukod sa mayor, naging commander. Kayong mayor, kasi bawat pangkat, kasi bawat silda, may mga kanya-kanyang mayor yon. Yung commander, yan ang pinakahari sa pangkat. Kami ang pinakakuman. Apo. Kung ano sasabihin sa pangkat, kung ano, lahat yan utosan. Kasi ang pangkat kasi meron kaming commander, assistant commander, supremo, advisor. Sa amin kasi wala kami supremo. Ang pinaka-supremo sa amin yung commander. Yung mga dating commander, ang tawag yan, advisor lang yon. Tapos may mga magulang. Kasi ang pangkat kasi, commander, assistant commander. Apo. Tapos may mga advisor. Tapos may tawag mga magulang. Kasi binubuo ko yan eh. Yung mga grupo na yon. Kaya mayroong kaming leader sa, gumawa ko ng leader sa mga advisor. Mayroong pinaka-chief sa advisor. Mayroon rin akong chief na mga magulang. Mayroong chief sa mga magulang. Yung mga magulang, yung mga matatagal na sa pangkat. Mayroon akong chief sa jury. So, may mga kanya-kanya yan. Kasi ang pangkat kasi, iba-ibang trabaho yan. May advisor, may mga magulang, may jury. Itong jury, pag may mga nagkakasala, nagkakasala ka, o ano, ang mga jury ang magdesisyon. Tapos, after sa mga jury, mayroon din kaming mga tinatawag na mga bastonero. Mayroon chief harang, may chief escorting. Tapos mayroon akong chief mayor. Yung pinaka-mayor, may problema sa mga brigada, mag-usap-usap yan, puro mayor. Sila lang mag-usap-usap. Hindi mo na dadalhin dyan. Pag hindi kaya sa mga mayor, sa bangkat lang namin yon. Pag hindi kaya sa mga mayor, dadalhin doon sa jury. Pag hindi kaya sa jury, doon sa mga magulang. Pag hindi kaya sa mga advisor. Pag hindi kaya sa mga advisor, doon sa assistant commander ko. Pag hindi kaya, sa akin na yon. Sa akin na. Kaya, ano lang ako. Kaya bawat problema doon, sila na ang ano. Sila na ang ano dyan. Tapos, pag may problema sa mga escorting, may chief escorting, sila na rin magpatawag na ano. May problema sa harang. Kasi mayroon kami mga ano dyan, mga spy. Iikot lang yan. Pag nag-aabang lang, kasi may mga pangkat, hindi mawala, may illegal. O pag may mga illegal, titimbre yan, may lusob, may searching. O titimbre na yon. May harang na yun. O may hugong, may riot. May titimbre yun para ma-alerto yung mga tao. May mga kanya-kanyang trabaho, may mga kanya-kanyang posisyon. May mga bastonero, may mga ranchero, may chief minarya. Yung chief minarya naman sila po ang mga bantay. Mayroong chief kalinisan. Ang kalinisan lang. Mayroong chief, may chief runner. Yung mga runner, ang runner naman taga-sundo ng mga dalaw. Yung mga ano yan. So may mga, kaya ang pangkat, may mga kanya-kanyang trabaho yan. So ganun po ang nangyari sa akin. Hindi nangyari yun, nung December na yun, hindi nangyari na lumaya ko. Sabi ko, tama yung kasabihan, tapat ng pangakuhan ka. Sa labisan na pag tinutupad pa. So, hindi na ako umasa, lalaya ko. Sabi ko, dito na ako magano. So, dumiskarte na ako doon sa pangkat. Nagtitinda ako doon. Kinibigan ko lahat ng mga pilyado. Kaya yung cellphone ko dati, legal eh. Kasi lagi ako nagbibigay-bigay sa kanila eh. Ay, Mandel! Pag may cheersing, abutan ko lang. Hindi na si cheersing. Ganun yung kalakaran, no? Sa noon yun. Iwan ko ngayon. So, yun na yun. Tapos, minsan kausap ko, Mander, pupusok yung mga dyan, mga pidiya, gano'n. So, lahat tago ng mga gamit para walang mahuli. So, gano'n na nangyari. So, ko, hindi na ako lalaya. January 19, 2018, biglang may cooling sa akin. Yung green. Kasi doon sa panahon, iban ko ngayon kung ano ng cooling doon noon. Kasi panahon na yung green, ang cooling. Ilalagay doon, isubmit yung mga bureau, yung mga binibigay sa bureau, isasubmit mo doon, mga kumot, ano pa man doon, isasubmit mo, ibalik mo sa kanila doon. Nung pagdating sa akin cooling, hindi ako naniwala, Commander, laya ka na. Sabi ko, ha? Laya? Hindi ko maniwala laya. Hindi ako umasa na laya eh. Kasi hindi na ako umasa kasi pag umasa ka lumaya, lalo ka maburing. Lalo ka pag umasa ka. Kasi yan ang talaga, pag alam mong lalaya ka, tapos hindi ka lalaya. Bawa, sasabihin mo bukas lalaya ka, hindi ka na makatulog yan, mong magdamag. Hindi ka na makatulog yan. Alam ba, itong buwan ito, isang linggo nito, mangayaya ka lang sa kahintay. Kasi mas buti pa, hindi mo alam lalaya ka. Kasi baliwala lang. Kaya sa akin, hindi ko na nasabi lalaya ko. Tumawag na yung runner. Mandel, laya ka na. Sabi mo, nandun ako, may kwarto ako doon eh. Yung sa punduhan namin kasi, mayroon akong kwarto doon. Kwarto ng mga commander. Kaya nung panahon nung commander ako doon, dami akong mga escorting. Pag naglakad ako, pinag-iikutan ko, swingtan may gitang escorting ko. Tabi-tabi, dadaan si commander. Tapos pag naliligo ako doon, may taga-igid ng tubig. O may taga-masan. Tawagin mo Michelle, tinawag ko po, maraming tato. Tawagin mo nga si maraming tato.
O tawag siya kumasay ko na, yung minamasad walang tato. O, pangkat lang. Tapos ang tagamasad maraming tato. Parang ginawa ko lang ganun. Ano ba? So, ngayon, sabi ko, ano na, sabi ng runner, hindi ko naniwala, alis ka. Kasi doon ako sa kwarto na, tutulog, papahinga ako noon eh. So, ako talaga, lalabas lang ako doon pag commander, lalabas ako pag opisina ang nagpatawag. Bawa, YC ang nagpatawag o direktor, lalabas pupunta ako yon. Pinatawag ako, malalabas ako. Kasi hindi pwede yung mga yung pangkat namin yung mga advisor, sa pangkat lang yun sila pag may problema. Bawa, nagka-problema sa ibang pangkat, pag kaya pa solusyonan, pero pagdating ng riot, gulo, ako na ang may yan. Commander sa commander na mag-uusap. Commander, hindi ako pabaya sa mga advisor, hindi ako pabaya sa mga pangkat sa commander na yan. Ba, commander sa Punte, commander sa BCG, kami na mag-usap-usap yan. Doon na regluhan. Hindi na ako pwede ipabaya sa kanila. So ako na mismo magano doon. So pag pinatawag sa opisina, saka ako pupunta. Kaya ako, pag walang nagpatawag opisina, pagdating mga malitikang problema, suntukan, away, sa pagkasakakososa lang, o nakaw, o ganon, bahala na mga jury, bahala na sila doon. Bahala na, pag hindi kahit jury, bahala na mga magulang, lahala na mga advisor. Ganon lang yan eh. Pag hindi hala ng assistant commander. Wala na ako, lang, tulog lang ako noon. Wala ako na po, nakapahinga doon, tinawag ako. Hindi na, dumating naman yung mayor. Andeo, may huling ka. Mayor, maniwala ako ninyo, huwag niyo akong biruin niya, mayor. Dumating yung jury, hindi pa rin ako, niwala. Lumabas ako ngayon. Paglabas ko, assistant commander na pala. Yung assistant commander, alam mo pag ang patakaran kasi sa pangkat, kung sino yung assistant commander, pag nalis yung commander, yung assistant na maging commander. Oo, excited yung assistant commander. Commander, baya ka na. Ito, lumabas ako sa kinatok yung bintuan eh. Commander, umas ka dyan. Laya ka na. Sabi ko, assistant commander na to, hindi na to biro. Dala, kuling. Laya na ako. Hindi ko makapaniwala. Laya na ako eh. So, yun, naisip ko naman, ito na. Pag lumabas ako, paano to? Wala akong mauwian. Wala akong mapuntahan. Wala akong kamag-anak. Ay nga kami nagsabi sa akin, mga big time. Commander, huwag kang mag-alala pag lumabas ka. Doon ka sa akin. Ito, Commander, bigyan kita ng trabaho. Yung mga big time, hindi nagbibigay siya ng pira. Sa loob, parang big time ako. Dami kong pira noon eh. Bandul pira ko noon eh. Kasi mga big time, bibigay sa akin, magbigay. Pinakababa, 5,000. So, Commander, Commander. Lang big time doon, nagbibigay sa akin. Although, ang palaro nila wala sa loob na sa labas. Tawag lang ganon. So, ang ginawa nila ngayon, nung nag-ano ako, so, ito na nangyari. Tungtuwa yung commander. Sabi ng big time sa akin, huwag ka mag-alala, sa akin, commander, parang nagagawan sila. Commander, ang dami akong ang trabaho mo lang, commander, magmumonitor lang. Sabi sa kinausap lang agad. Nagpatawag kasi agad ako eh. Tawag ko lahat, mga magulang, jury, mayroon pa, mga VIP. Ang tawag yung mga big time, mga VIP. Mga VIP. Bukod pa sa mga VIP, kaya pag nag-meeting ako, ito, may problema tayo ito. Magkano sa iyo? Isa sabi, 20,000 sa akin, Mander. Tapos sabi niya, 25,000, 30,000 sa akin. Ipong nga yung pera eh. Wala nga kasi daming pera eh. Pinatawag ko sila lahat. Kaya sabi, nag-usap-usap kami. Problema ko saan ako dito uwi ngayon, hindi ko alam eh. Sabi ng big time, Mander, doon sa akin ka na. Parang nag-agawan sila. Mander, sa akin ka na, Commander. So ano naman gawin ko? Commander, ito lang. Mag-monitor ka lang, Commander. Monitor ko na Monitor ng mga tao. Nabibigyan ka ng hindi ka nag-remit. So natabo, Commander, may mga kausa naman tayong lumabas, mga pwede gawin mga tirador, ikaw lang mag-utos, ikaw lang Pag mayroong hindi nag-remit, hindi nabibigay, ikaw ang taga-tumba. Ibig sabihin, ako mag-utos ng patumba. Bawa, ikaw tawon ka, hindi ka nag-remit. Utos ako ng tao. So na, taga-monitor, tatawag sila. Commander, mayroon pong bagsakang item. Mayroon po ganito, deliver po doon. Nagpadala po kami ng 2 kilo, 3 kilo. I-monitor po nyo. So mayroon katrabaho, may taga-bagsa, may budiga, mabagsakan. May yun, kasi babagsakan doon. So ang pira, ilagay na sa ganito. Ngayon, pag once na hindi ka nag-remit, tinabla mo yon, mayroon na yung trabaho, taga-papel, taga-tumba lang. Ang tao, monitor ka, pag hindi ka nag-remit at tinambling mo yon, uutos lang ako tirador, may taga-monitor ako doon, at may taga-tumba din. So, gano'n lang ang utos ko. Madali lang. Tawag-tawag yun. Mamlatan na tagtawag lang. Pero sabi ko,
inisip ko, binago ko ng Panginoon. Kasi ako lang nakagawa doon na yung mga commander bawat to pinatawa ko, nag-Bible study ako, nangangaral ako doon. Lahat ng commander, 12 pangkat doon, pinatawa ko yung si Sir Art Martin. Siya, tatawag mo lahat ng mga commander, lahat ng mga ano doon. Kasi nagka-reviewhan to noon, nag-ayusan pa kaming commander kasi yung commander kasi nag-riot yun, di ba? Yung commander na, yung ano, natapon. So bilang kami commander, si Commander Tune, commander sa Sputnik, at saka ako, doon kami nag-arigluhan sa punduhan, doon sa ano, doon sa medium, may punduhan kami, nagpatawag lahat ng mga commander. Ay nandoon, nag-encounter na lang commander, lahat ng advisor, assistant commander nandoon. Nag-preach ako ngayon doon. Nangangaral ako doon. Tayo bilang ama at haligi sa pangkat. Anong may tuturo natin sa mga tao? Na tayo mismo walang nangyaring pagbabago sa buhay natin. Magturo tayo magbago ang buhay ang tao natin, tayo hindi naman nabago. So bilang tayo nagdala sa pangkat, tayo una dapat tayo makita ng pagbabago. Kasi wala tayong ibang pwedeng pagmalaki sa loob ng kulungan. Hindi natin yung pagmalaki po yung dating nating buhay. Kundi yung pagmalaki natin yung may nangaring pagbabago sa atin dito. So nangangaral ako sa kanila doon. So hanggang na ako noon, nung lumaya, na ano na ako noon. Tapos nalala ko, naguulang ko ganun ako. Nalala ko ngayon, si Pastor Noel. Kasi nung November, bago ako, nung November 2017, napapunta siya sa Medium. Kasama si Pastor Roger Candelario, na dati ko rin classmate sa Diploma in Theology, sa Jerwin Theological Institute. Kasama ko yun siya. Lumaya na yun, nagpapastor nag-RBO. Ibig pupasok sa loob para mangaral. Ngayon, ang nangyari dito ngayon, dinala si Pastor Noel. May nagsabi sa akin, Pastor, palaya na po to si Peter. Si Commander Peter, palaya na po yan. Sabi ni Pastor Noel, nagkakitrayo pa noon, uso ano pa yan, riluhan tala noon Kami na nag-arigyo, ako at Saxton para matigil na yung gulo. Kasi kami na ang pinalit na bilang nagdala sa pangkat. So para matigil, nagkaroon kami ng rigluhan, ganon. So, ito nangyari, sabi, palaya ka na pala. Opo, hindi ko alam kung December o itong December to o baka next year pa. Sabi ni Pastor Noel, okay, paglabas mo, sa akin ka. Sabi ko, sige, pinipray ko yun. Sabi ko, Lord, paglambas ko, dalhin mo ako sa tamang tao, hindi sa mga drug lord, doon sa tunay na Lord. Na hindi niya mapahamang sa akin. Ay, daming mga kosa ko, gusto kong kunin sabi ko, hindi to tamang tao. Makafira lang ako. Inopera ako sa sakyan, binayaran ko garaan na bahay. Pero sabi ko, mabigat sa ano ko Sabi, hindi to tama. Binago ng Panginoon, tapos magipupunta lang ako sa So, ito ngayon. Paglabas ko na yung araw na yon, 2018, January 19, after ko na magpa-meeting, after ko magpatawag sa mga tao, after na meeting, nalala ko, tinawagan ko Pastor Noel, Pastor, playa na po ako. Ito yung calling, mamayang hapon, lalabas na po ako. Ha? Ganun ba? Sinundo ako ni Pastor Noel. Alberto, yung senior pastor po namin dito ngayon sa church. Sinundo ako. Pag sundo, akala ng mga pilyado, wala akong kapag-anak. Napaniwalaan talaga ako, drug lord na ako. Kasi may kasama yung Pastor Noel Coach sabi ko, Mandil, sabi mo, walang may mga taga-sundo ka pala Sabi ko, pastor yan. Pastor yan. So doon ako kinuha ni Pastor Noel sa Kabuyao. So diretso ako, sa lahat ng mga bilanggo na lumaya, ako lang bilanggong nakatulog sa bahay niya. Sige, kaya yung maganda rin kwento ni Pastor Noel. Kasi yung buhay ni Pastor Noel, Batang Tondo yun, talagang hirap din yun, na lang yan natutulog sa dyaryo lang yan. Na yan, pumatay yan sila dahil sa maganda na yung niya yan. So doon ako natutulog sa bahay niya. Aircon, ang ganda. Sabi, first time ko matulog sa aircon Ito, totoo na to. So doon ako, kinuha ko niya assistant pastor. Hanggang hanggang naging hanggang ngayon nagpapatuloy ako sa pagiging pastor. Tapos nag-prison ministry. Ito yung naging unang ministry ko, prison ministry. So doon ako sa Kabuyao, pumapasok ako sa loob ng kulungan from Monday to Saturday. So, ilang jail yun. Tapos, sa lahat ng jail po sa Manila, sa Pilipinas, o halos Pilipinas na. Kasi nakapangaral ako sa Mindanao, sa jail, sa Davao, sa Leyte, sa Masbate. Halos nila naikot ko na. Nangangarap po ako. Tapos, naging chaplain din po ako sa mga pulis. So, nagtuturo na po ako sa mga kapulisan. So, yun, naging tibigan ko yung ngayong mga dati, hinahabol ako sa pulis. Dati kalaban ko mga pulis, ngayon ako na po humahabol sa kanila para mag-share, para mabahagi sa kanila. At marami na po tayong nakilala ng mga may bigati mga tao na rin,
Si Ando Dr. Leoson, yung may-ari ng Citilan Hotel, yung Citilan Hotel, yun sila si Pacquiao, yung mga iba pa ng mga tao, yung mga official. So yan, nakapunta na sa ibang bansa, no? So dati walang natutulog lang sa kalye, natutulog kumakain lang ng mga basura, natapon sa basura, kumakain ngayon, hindi na ako kumakain ngayon. Ngayon, kahit saan ako, natutulog ko, masasarap tulugan, hotel, nakakain ko ng mga masarap na kain. Lahat ng mga mahaling pagkain, nakainan ko na. Oo. Kaya, yan, napakaganda at talaga masasabi ko, no, pag ikaw talaga binago at nagpaayos sa Panginoon, ayusin ang lahat. Ang nakikita ko at magandang karasan sa aking pong buhay, kasi yung dati kong buhay, yung pagiging matay tao, yung pagiging adik, yung wala hindi maganda yun eh. Ang naranasan ko na yung maganda ng aking buhay, mula nang isinuko ko ang buhay sa Panginoon, doon naging maganda. Kasi kung hindi ko isinuko aking buhay sa Panginoon, walang mayaring maganda. Maaaring hanggang baka siguro yung mga alok sa akin ganon. Kasi ito pa, lumaya. Nung ako lumaya, kasi nung ako po ay, after mga ilang buwan ako tumira sa bahay ni Pastor Noel, siyempre parang bang, sabi ni Pastor Noel, gusto ko magkaroon ka ng privacy. Magkaroon ka ng privacy sa sarili mong So, ang ginawa ko ngayon, umalis ko doon sa bahay nila, nag-upa ko ng apartment. Apo. So, ang alawal ko na dati, 4,000 lang. Ang upa ko sa apartment, kulang-kulang 2,000. So, yung 4,000 na yun, pagkain ko pa. Bayad pa ng ilaw. No? Bukod sa apartment, bayad pa sa tubig. No? Kasi bukod sa tubig, bukod pang ilaw. So, pagkain ko pa. Yung pamasahe ko pa. Dumating talaga ng panahon na walang 4 na araw, hindi ako kumain. So, talagang gutom ako. Tulala mo yun, sabi ko, kasi ang pangako ko sa Panginoon noon, Lord, bigyan mo ko ng pagkataon na makalaya ako. Pag makalaya ako, yan ang kumbitin ko sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, kung makalaya po Lord, maglilingkod ako sa iyo sa hirap at ginawa. Yan ang sabi ko sa kanya, maglilingkod ako sa hirap at ginawa. So nagkataon, binigay ni Lord sa akin yung kalayaan na yun, noong January 19, 2018. Nung araw na yun, wala akong makain. Kasi dati marali lang sa aking pira eh. Aabang lang ako naman, withdraw sa bangko. Withdrawing ko rin yun eh. Abang lang ako magano. Yan ang marali yung pira ko dati, sulo-sulo eh. Tapos pag nakita ko na may namalingki na madaling araw, may namalingki. Abang ako, hold upin ko yun. Yung pamalingki niya, kukunin ako na mamalingki. Madali lang pira noon, sabi ko ganun. Pero sabi ko, hindi nang buhay ko ito. Minsan alala ko, pag nakita ko yung mga Rosalina, dali lang eh. So, papel lang nga sulat ng papel eh. Hawak lang ako puputo. Sabi, kung garnada, pero bato lang palang hawak ko eh. Hold up to pira, bigay nyo. Pag hindi kayo sasabog tong garnada, hawak ko sa kamay ko. O nasa papel lang, bigay ko lang. Wala na salita. Bamasahe lang yun. Bumibigay lang yun. Walang sisigaw. Pag sisigaw, sasabog to. Tabla-tabla. O, bana ganun ang buhay ko noon eh. Pero sabi ko, hindi na ito. May tumawag. Taga sa loob ng Bilibid. Commander, may patatrabaho ko sa'yo. Ano naman yun? Hindi nag-remit, 6 na kilo. Sabi ko sa kanya, anong gawin natin? Tumbahin mo. Bigyan kita ng kalating milyon. Bigyan kita ng kalating milyon. O kung utos ka lang ng tao. Kahit bigyan mo ng 30,000. Eh marami pa dumatawag sa akin na, Commander, baka may patrabaho ka. Kahit 5,000, 10,000 lang, payag na kami. Oo, ito ba, pagkain lang. Kasi hirap na daw. Eh sabi ko, kaya sabi nila, huwag na tayo mamuhay diyan. Matuto tayo mamariha. Magbago na kayo. Eh wala, hirap buhay. Mader, may hirap mamariha dito. Wala namang may tulong ang gobyerno para sa amin. Kaya nga sabi ko, dapat ang gobyerno may mga programa sa mga bilanggong ganun eh. Na mayroon silang, kung kung nanood sila dapat may programa sila na ano bang pwedeng gawin sa mga bilanggong lumaya na hindi lang kasi trabaho ng gobyerno para ipakulong. Ikaw tuturuan, ganito. Ano ang programa nila paglabas? Anong pwedeng may tulong sa mga bilanggong ito? Kasi ang tendency kasi, pag walang may tulong ang gobyerno sa taong lumaya, ang tendency ba palikuli yan? O tulad na sinabi ko, naghanap, kahit 10,000 lang, kakati na. Basta magpagkitaan lang. Pero sabi ko, magbago. Paano sila mabago? Walang tumutulong. Babalik sa dating buhay. So ngayon, sabi ko doon sa tao, Bossing, pasensya na po kayo. Hindi ko na kayang pumatay. Noon yun. Pero ngayon, ang kaya kong gawing magbago ng buhay ng tao. Kasi ako ngayon pastor na po. Nangangarap ako sa kilala ka sa Cebu, bigwas buhay ka, damusoy. Tapos, kaya nga tinawagan na, kaya tumatuwa kami na lumaya ka kasi para maging katuwang ka namin. Kung pasensya na po kayo, hindi ko na tarmang pumatay ngayon. Sapat na sa akin kahit wala kong pira. Kahit mamatay ako sa gutom, basta na mamariha ako.
namumuhay ako at naglilingkod ko sa Panginoon. Anin ko man marami kong pera, kaluluwa ko naman ang kapalit. Ayoko ng 28 years, ayoko ng babalik pa. Ang hirap daling makulong, ang hirap lumabas. So, 28 years yun may grit. So, ganun nangyari. So, tinawagan ko. So, hindi ako nagano. So, pinangaralan ko, sabi, Bossy, tigil na yan. Walang mapapala at daming buhay mapapahamak yan. At hindi lang katawan at buhay na tawa mapahamak, maging kaluluwa nyo. Pero hindi sila niwala sa akin. Sabi, loko-loko na daw ako, saka ako lumaya, saka ako na rin duwag. Sabi ko, okay lang naging duwag ako. Hindi naman ako duwag sa harapan ng Panginoon. So, yun na, nangyari, namatay. Nabalitaan ko lang, namatay nung panahon ni Bantag, nang sabi daw, na COVID. No? Hindi naman na COVID, kinubid yun. Kasi ano na yan, hindi ko nabanggitin yung pangalan yun, basta gano'n, namatay, kasama doon sa kinubid. So, yun ang nangyari. So, ibig sabihin, may ano ka. So, ito pa nangyari, huli, napakaganda kasi nung lumaya ko, gusto ko makita ang pamilya ko. Opo. Gusto ko makita yung magulang ko. Kasi more than 39 years, hindi ko nakita sila. Kaya habang binasasa ko ang kwento ni Joseph, doon ako napinipo yung puso ko. Kaya doon ako nag-research, sabi ko, Lord, palayain mo ako, hanapin ko yung pamilya ko. Hanapin ko yung tatay ko, hanapin ko yung stepmother ko. So, wala akong idea kung saan sila. Hindi ko rin mahanap sa Facebook kasi hindi ko alam kung anong itsura nila. Kasi ang tagal ng panahon at tawag to, ngayon nagbakasakali ako. Ito napakaganda talaga pag si Lord ka naglilingkod kay Lord, lahat ng bagay na kailangan mo, ibibigay niya. Sabi ko sa mga kapatid, yung pag-pray niyo na magkapira ko, gusto ko makita yung pamilya ko, makauwi ako sa Cebu, magkaroon ng pera. May nag-invite sa akin si Pastor John doon sa Pasay. Sabi, Pastor, invite kita na magturo sa bahay pag-asa sa mga kabataan. So, abang ako na yun, kaugalian ko na mangaral sa bus. Nagturo po ko sa bus. After nung magturo ko sa bus, may ako nakikilala na isang pastor. Pastor, ito yung calling card, in-invite ako. Sa may salita, ako in-invite doon. Nagturo ko sa church nila. Binigyan akong live gift. Sisip yun. Nilagay sa sobre. Tapos, mayroong nag-busy sa rin, 2,000. Tapos, binubulsa ko. Nung nandun ako sa bus, binilang ko. Yung naman sa sobre, 15,000. Tapos, nagbigay sa akin, kulang-kulang kaya tula-tutala, 26,000 mahigit. So, pumunta ako sa Cebu. Pagdating ko na, umaga kami, sabi ni Pastor, umaga ako dumating noon. Pagdating ko sa Cebu, sabi ni Pastor Roel, Pastor Ili, pahinga ka muna, 3:00, alis tayo. Sabi, alam mo ba kung saan pamilya mo? Sabi ko, hindi ko alam kung nasaan sila May natandaan kong pangalan, Ima Hilo. Yan ang natandaan ko. Yung iba pangalan ng anong tatay ko, hindi ko na alam kasi parang mula nung nabaril ko, parang naging malimutin ako Minsan nga, may mga bagay nga gusto kong kunin. Pagdating ko, kalimutan, ano pa yung kunin ko? Iniisip ko pa, ng mga ganung bagay minsan. So, wala na ako natandaan sa pangalan. Ima na lang. Sabi ko sa kanya, sige, mamaya, pray kami. Pagdating 3:00, pumunta kami doon. Gabi si Lord talaga. Pagpunta namin doon, nagtanong kami. Yung dinanong yung Sinsin, si Sinsin Solido, sabi ko, baba muna tayo dito. Tanong muna kayo dito sa bahay nito. Pagbaba ko doon sa bahay niya, nagtanong ako. Sabi ko, Tay, pwede po magtanong. Opo, ilala mo ba si Ima Hilo? Sabi ko, oo. Yung asawa niya, si Maning Hilo? Ako po yun. Oo. Kita mo si Lord, hindi na ako kinakabar. Yung pagmama ko, yung tinanungan ko. Yun na yun. Oo, talagang grabe. Una, pinubahid niya lang ang tinanungan ko, pingilangan ko. Oo, hindi naman basta umingin ako sa kanya. Hinipo na yun. Tapos, ikaw po ba siya sino po kayo? Ako po si Junior, yung anak ni Idoy. Ha? Junior? Ikaw pala yun? Mukhay ka pa, malita na, patay ka na. Ilang taon na lumipas. Sumigaw siya. Nung dali, Ima! Si Junior, anak ni Idoy, mukhay pa. Nagdatingan sila ngayon. Ha? Ikaw ba si Junior? Anak mo ng tao. Oo. Niyakapan kami. Nandoon yung mga kasama pasto, mga namin. Tantuha, doon. Alam mo, ang ginawa ko, Masor, hindi ako nagpaligoy-ligoy pa. Nangaralan ako. Yung pala mga bahay palang gano'n, puro pala kamag-anak ng tatay ko. Mga pamangkin ko, yung anak ng mga pinsan ko. Kasi yung sila tatay ko, siya magkapatid tapos yung anak ni Tiana, 10 o 12. Ang dami. Kaya yung mga pinsan ko, dami rin mga anak. Kaya yung palang gano'n, papuntang gano'n, puro pala. Siya doon na tapos
Yun, grabe sila. Doon ko nalaman na nagtanong ako, Tita, saan yung tatay ko? Buhay mo ba? Oo, buhay mo tatay mo. Kaya ako nandito pag gusto ko makita yung tatay ko. Nasaan ba sila? Akala ko sa Negros. Opo. Doon pa sa Negros sila nakatira. Tatay mo, matagal na nasa Manila. Oo, nasaan sa Manila? Sa Cavite. Sa Cavite sila? Oo. So yun na, sabi ko, paingin ng number. Paingin ng number, tita. Binigyan ng number. So tinawagan ko, no? Doon tinawagan ko, sabi ko, Oy, sir, kamusta? Sino po to? Sino po to? Ako po ay nakuha ko na yung number mo. Gusto ko po yung tawagan kita. Kasi balita ko po, may anak po kayo ng may anak po kayo sa una niyong asawa, nawawala at gusto ko pong malaman ano nangyari yon. Ano man nangyari sa may anak ba kayo sa dati niyong sa asawa niyo? Opo. Nasaan na ngayon? Sabi niya, hindi ko po alam kung nasaan na. Sa palagay ko, patay na kasi ang tagal na namin hinahanap. 7 years old pa lang yun, mag-8 years pa lang yun, saka na nawala sa nun eh. Ganun ba? Yung nangyari yun, nung nawala yung anak nyo. Wala ba kayong conscience doon na hindi ba niyo to hinahanap? Hinahanap po nga, hindi ko nakita eh. Kahit nandito ko sa Manila, hinahanap po, nagtatanong, hindi namin talaga makita. Wala man kaming balita kung nasaan. Ganun ba? So, nang nangyari, bakit lumayas yun? So, kasi pinaglupitan ng at saka, ko rin yun, pinaglulupitan na ganun ba? Bakit naman ganun? Sinabi niya, nakikinig kasi ako sa asawa ko sa dati, ganun kaya lumayas yun, hindi nakayanan. Ganun ba? So, ano ngayon kung sakaling buhay pa, anong niyo doon? So, excited ba kayo? Oo po, gusto namin makita kung buhay pa ba, kung sakana, buhay pa yun. Sabi ko, gusto ba niyang malaman kung nasaan yung anak niyo ngayon? Sabi ko, buhay pa ba siya? Buhay pa ang anak mo. Sabi ko, at yung anak mo, yung kausap mo ngayon, ako yun, si Junior. Ako yung kausap mo. Junior, ka pala yun? Pero hindi ko na sinabi kasi sa mga tita ko, huwag niyo sabihin, nandito. Kasi gusto ko siyang i-surpresa. Ikaw pala to Junior. Buhay ka pa, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, ito po. Huwag natin pag-usapan yung nakaraan, basta ako po. Nangarap ako na magkaroon ng malaking bahay noon. Totoo na tupad. Sa sobrang laki ng bahay ko at naging big time ako sa loob ng kulungan. Alam niyo kung bakit? Doon sa loob, sa bahay na yon, libre pagkain, libre ilaw, libre tubig, may gwardiya pa ako noon. Kaya sa sobrang laki ng bahay, sa laking mansion ng bahay, hinanap po ang pintuan, hindi ko makita sobrang laki, 28 years. Sabi naging mayaman ka pala. Naging mayaman ako sa loob ng bilibid. Sa loob ng kulungan. Kaya pala hindi ka namin makikita. So huwag ko kayo mag-alala. So after ko noon, nag-uusap ko yung tatay, panay na kami tawagan, tapos naano ko lang sa Facebook. So nakikita na kami sa Messenger. So September 10, September 4, September 10, pumunta ako dito sa Manila, bumalik ako. Pagbalik ko, dala ko pagkain, hinanap ko binintang ko sila doon. Siyempre natakot sa akin yung stepmother ko. Ang sabi ko, ma, nandito tawag ko sa kanya, mama, nandito ako, nangingi. Sabi niya, Junior, nandito ka ba? Para magiganti. Sige Junior, gawin mo na, gusto mong gawin sa amin. Ang sabi ko, ma, nandito ako, hindi para magiganti. Nandito ako para mahalin kayo. Ninakap po sila. Pero natatakot, ilang pa. Pipisahin ko siya. Aliit lang palang mamae. So ninakaw ko siya. Sabi ko, wag natin pag-usapan yung mga nakaraan. Sapagat nakaraan na yon. Kasi may plano si Lord bakit nangyari sa buhay ko. Kasi kung hindi nangyari sa buhay ko, walang mangyari pagbabago. So, yakap po yung tatay ko. So, sabi ko, tay, mahal ko kayo. Alam nyo kung hindi dahil sa inyo, hindi ako maging tao. Ganun pa man nangyari, sitwasyon, hindi ko kanilimutan ko na yun Tapos na yun. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito. Kaya utang na loob ko, ang buhay ko sa inyo. Lahat ng mga aral yun. Sabi ko, kung sakali magkaroon ako ng pamilya, hindi ko gawin yung ginawa. Pero wala na yung tapos na yun. Sabi ko sa kanila. So, yun, tapos sila, wag nga pag-uusapan yun na. So, yun, pinakain ko sila. Tuwing pupunta ako doon, pagkakain ko sila sa mga inasal. Kasi pinakain ko sa Jollibee. Kasi yung bilaot yun, namatay yung tatay ko, halos-halos doon sa aking gasto. Hindi naman sa akin, tulong na rin sa mga iba pa mga kapatiran na nagbibigay din sa akin. So, ganun, na napaka-sarap. Hanggang ngayon, patuloy tayong naglilingkod sa Maynila. Nandito tayo ngayon, 4 months pa lang ito at nag-church planting tayo sa biyaya ni Lord. Umabot na po na mga more than 30 o 40 ang umati na po dito. So,
Yan po, sir. So mensahe ko lang siguro no na tulad sa akin, sa mga tao nakaranas ng kalupitan, sa mga buruking pamilya, walang nanay, walang tatay, umaring may nanay ka, walang tatay. Kasi more than 20 million na ngayon kasi solo parents eh, no? So napakahirap sa isang batang lumaki na walang magulang. Sa mga batang nakaranas ganoon, hindi po sabihin natin na huli na ng huling buhay mo. At ang mensahe ko lang na sana po, yung nangyari sa buhay ko at yung naranasan ko, at huwag niyo maranasan. At huwag niyo sabihin na saka na kayo magbago kapag kayo nakulong. Ang hirap po sa loob ng kulungan. Ang bawat isa sa atin, mayroong mga kwento, may mga kanya-kanyang karanasan. Ang bawat kwento at karanasan sa buhay, yan po ang magpapatibay sa atin. Sa bawat pagsubok at trials, yan po ang magpatatag sa atin. Hindi yan ang dahilan para uurong ka na, susuko ka na, at sa tingin natin yan ang katapusan ng ating buhay. Ang mensahe ko lang, sa mga nakaranas ganon, hanggat may lakas ka, hanggang may buhay ka, pwede ka magsikap. Gumawa ng tamang kaparaanan, hindi sa mga bagay na masama. Ang nice po lang na, kung ako man sa loob ng kulungan na naisip ko na magbagong buhay, nagawa na at inayos ng Diyos ang aking buhay na kapag-aral sa loob ng kulungan, how much more na tayo na sa labas? Mayroon man ang libro ng pag-aaral dito. So huwag sayangin. Tandaan po natin at lagi masasabi ko sa mga nanood, hindi sukatan ng pagkalalaki o pagkatao ang tapang. Hindi sukatan yung pagiging siga. Hindi sukatan na marami kang napatay o naapi. Ang sukatan dito, yung paano ka tumanggap sa anumang karanasan mo sa mga taong nagpapalupit sa iyo. Kasi sabi ng Biblia, mapalad ang nagpumaba sapagkat ang nagkumuha kanyang itataas at ang nagpamayabang, ang nagmamatas kanyang ibababa. Naranasan ko dati na pagmayabang ako eh. Akala ko marami akong napatay, marami akong nasaksak. Akala ko sikat na ako. Pero nangyari, dinala ko sa loob ng kulungan. Natulan ng 74 years at 28 years sa loob ng bilibid. Napakahirap. Kaya akala nyo, pag nandun ka sa loob ng kulungan, siga kaya pagdating doon, yung pinakalulat-lula ninyo, tatawagan nyo, grabe hirap. Kaya sabi ko, ayaw ko na magpakulong, ayaw ko na At ang mensahe ko kasi inyo ngayon, at maging sa mga nabiktima na walang pamilya, inaabuso katulad ko, huwag kayong magtanim ng puot at sama ng loob. Huwag kayong magtampo. Kasi yung sama ng loob at galit, yan ang mabubugso sa inyo tungo sa kapamakan. Hanggat ang galit at sama ng loob, nandyan sa inyo yan. Kaya ito po, mensahe ko ngayon na hanggat maaga pa, isuko na ang buhay mo sa Diyos. Dahil ako'y naniwala, at ito para sa akin, ang kulungan hindi nakapagbabago ng buhay ng tao. Ang kulungan, instrumento lamang yan para baguhin ka sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Dahil ang pagbabago sa akin, salita ng Panginoon. Nung napakinggan ko ang salita ng Panginoon. Kaya hanggat maaga pa, sa mga kabataan, sa mga buking pamilya, sa wala ng pag-asa, narita na rin mga kabataan ngayon, makusok na, huwag nating sayangin. O ano nangyari ngayon, dami ngayon. Tulad sa akin lang, ang hirap. Kaya hanggang may pagkataon, hindi pa huli ang lahat, hanggang may lakas, mag-aral, magbago, lumapit sa Panginoon, magtiwala sa Diyos, dahil pag sinuko mo ang buhay sa Diyos, walang imposible, kaya kang baguhin ang Panginoon. Kung makaranas mo ibang pagsubok, ang sabi nga, trials is the great weapon to become your success and to become strong people o strong man o strong woman. Kung walang trials, walang pagsubok, hindi ka titimay, hindi ka tatatag. Normal na may pagsubok, normal din harapin ang pagsubok. So, sana yung kwento na aking buhay na inyong mapanood, may matutunan kayong aral dito at higit sa lahat, matuto kayo magpatawad at magmahal. Accept and forgiveness. Tanggapin mo ang nangyari sa buhay mo at patawarin mo yung mga taong nakasakit ng iyong damdamin. Kapag nangyari yan, sigurado marating na ikaw at tiyak magkatagumpay at marating mo ang pangarap mo sa buhay. Pero kung dati mong balikan ang dating buhay, hindi ka mapagbubon, hindi mo marating ang iyong pangarap. Kaya kalimutan ang nakaraan, yung piklak at yung sugat na ginamot, kalimutan lang yan at yun ay tanging alaala lang at hindi mo na pwede pang balikan. So, salamat mo at pagpalain po tayo ng Panginoon.